Okay, magandang gabi po sa bawat isa sa atin and welcome po sa ating pag-aaral dito sa Covenant Reformed Seminary of Asia. At tayo po ay nakapagpasya na ating i-live po ito at i-open po itong pag-aaral natin sa Bibliology. So nandito po kasama po natin ngayon ang diakono ng Tagum City Reformed Baptist Church, si Deacon Rolly Dominguez. So welcome po sa ating pag-aaral ngayon and welcome din po sa mga nanonood ngayon live sa Facebook. Okay, chine-check ko po ang aking sound. Okay naman po. Salamat po sa Panginoon. At sa gabing ito ay nandito na po tayo sa pangalawang bahagi ng ating pag-aaral sa Bibliology or the Doctrine of the Scriptures. At inano na po natin last time na ang Bibliology, ito yung pinaka number one na consideration kung tayo po ay mag-aral ng uh, systematic theology. That was our emphasis sa first po natin na session last Wednesday ng Bibliology. I-share ko lang po ito sa group ni Deacon Rolly, ang expository and topical sermon outline. Okay, malinaw po ang aking sound, no? Tayo po ay mag-start na sa ating pag-aaral sa pangalawang session ng ating bibliology class. Tayo po muna ay manalangin. Pwede ba nating hilingin si Brother Jerby to give us the opening prayer? Ayan, sige po. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa gabi na pinagkaloob niyo po sa amin. Sa araw, Panginoon, na kayo po ay napakabuti. At ngayon po ay dinako niyo po kami sa oras na ito upang muli, Panginoon, ay matuto, makapakinig, Panginoong Diyos, ng mga katuroan. Ang dalangin po namin ay patuloy na kami po ay samahan ninyo, patuloy na sa pangangaral at pagtuturo po ni Pastor Jeremiah ay ito po ay magkaroon po ng kaliwanagan sa tulong po ng inyong banal na Santong Espiritu. Ito po ay maging malinaw po sa bawat isa at kami po ay matuto nang sa ganon wala pong iba kundi para lamang ikaw po ay aming maitaas, Panginoong Hesus, maparangalan at patuloy na magawa namin ang inyong kalooban dito sa lupa gaya sa langit. Maraming pong salamat. Gabayan niyo po, Panginoon, ang lahat po ng mga estudyante, maging ang mga nakasubaybay online na makapakinig ng iyong salita sa gabing ito. Marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Thank you, Brother Jerby. Let me share my screen po. Okay, nandito po tayo sa ating pag-aaral on general and special revelation. General and special revelation. Now, sa ating pag-start po, meron lang po tayong katanungan. Saan po nakabatay ang pananampalatayang Kristyanismo? Where is our faith based on? Based on what? Saan po nakabatay ang ating pananampalataya? Nakabatay ba ito sa speculative philosophy? Hindi po tayo nakabatay sa speculative philosophy po, mga kapatid. Hindi po speculation ang ating pananampalataya. Christianity is not based on speculative philosophy. Ito po ay nakabatay po sa revelation, kapahayagan po ng ating Panginoon. That's the basic claim of the Christian faith. Ang basic claim ng Christian faith is that the truth we embrace comes to us from God Himself. Nagmumula mismo sa Diyos. Ipinahayag po niya sa atin. Ang Bible po, ang Scripture, ang tinaguriang textbook ng Christianity. Kung tayo po ay bibili ng gadget or appliances
or mga gamit sa kusina katulad ng microwave oven, ang manufacturer po ay nag-iiwan po sa atin ng manual kung paano natin i-operate ang appliances na yon or gadget na yon. Ganon din po ang salita ng Panginoon. Ganon din po ang ating Diyos. Iniwan niya po sa atin ang manual upang malaman po natin kung paano tayo mamuhay dito sa mundo at upang malaman po natin kung ano po ang naghihintay sa atin pagkatapos po ng buhay natin dito sa mundo. So the scripture is the textbook of Christianity. Now, pag textbook po ang ating pag-uusapan, talking about textbook or speaking about textbook, ano po, paano po natin maituturing na reliable po ang textbook na yon? How can we determine or how do we detect kung ang isang textbook ay reliable? Malalaman po natin kung ang textbook ay reliable at safe pong basahin kung ito po ay walang kamalian. So if it is free from errors, it is trustworthy. It has to be free from errors if it is to be trustworthy. Pangalawang katangian ng isang textbook na mapagkakatiwalaan is that it must be simple to understand. Maliban na lang kung ang isang textbook ay hindi, for example, kung ang isang textbook ay hindi po maunawaan ng mga readers, that textbook must be for experts only. Kung ang textbook na yan ay para lamang sa mga experts, ay talagang hindi yan simple to understand. But if it is for everyone, kahit university professor, kahit yung nagtitinda doon sa palengke, kahit ang construction worker, kailangan po talaga na simple to understand or easy to understand. Meron mang mga iilang parte na mahirap unawain within it and a few parts na nangangailangan po ng special na attention upang makita po natin ang meaning, but taken as a whole, itong textbook na yan, if it is to be reliable textbook for all, kailangan pong straightforward ang language and simple to understand. And reliable din po ang textbook na yan kung ang scope niya ay universal. Ibig sabihin, talagang tumatagos yan sa kahit anumang kultura, kahit saang bahagi dito sa mundo. Whether mga nomad doon sa Africa or sa Asia or university professor, ito po ay kahit ilang libong taon na ang lilipas, relevant pa rin siya, masasabi natin ang textbook na yan ay reliable. And then, ang message po niya ay napaka-simple, straightforward, and plain. At hindi lang simple, straightforward, and plain, kundi makapangyarihan ang epekto ng textbook na yan. Ibig sabihin, lahat po ay affected. And the attractiveness of that textbook is universal. Wala na pong ibang textbook, aminin man yan ng mga atheist, mga kapatid, wala na pong ibang textbook na na fall sa lahat ng categories na binanggit po natin. Only the Bible meets these requirements. Honestly speaking, wala nang ibang libro na qualified sa requirement ng lahat ng binabanggit po natin na nakikita po ninyo sa screen ninyo. Only the Bible meets these requirements. Ang Biblia po, libo-libong taon na po ang pinag-uusapan po natin. Matagumpay po ang salita ng Diyos na nangusap at kumilos sa lahat ng mga nakabasa dito. Kahit marami pong mga nagtangka na burahin ang Biblia mula sa balat ng lupa. All through its history, kahit sa mga panahon noong isinulat pa ang salita ng Diyos, ang mga kaaway ng salita ng Diyos, ang mga kaaway ng Panginoon ay nagsumikap na i-destroy ang Bible. Sinunog po ito sa maraming mga pagkakataon sa church history. Ang Biblia po, marami na pong mga bansa ang nagban nito at marami pong mga tao na naparusahan dahil may hawak po sila ng Bible at nagbasa ng Bible. So they were being punished for reading the Bible. At ito din po ang kalagayan ng marami pang lugar dito sa
mundo. Maraming mga lugar na pinagbabawal talaga ang Bible. Banned po ang Bible. And yet, ang Biblia po ay nagpapatuloy sa popularity nito. During the time of Jeremiah, Prophet Jeremiah, si Baruch na kanyang sekretary ay inutusan niya na basahin ang prophecy na sinulat sa isang balumbon. Basahin doon sa mga opisyalis ng hari. Nung narinig yun ng mga opisyalis ng hari, sinabi nila kay Baruch na magtago ka na at dinala nila yung yung balumbong sa harap ng hari, si Jehoiakim. Pinasa. Kalagitnaan pa lang ng pagbasa, anong nangyari? Nagalit ang hari, kinuha niya ang balumbon ng salita ng Panginoon, naglalaman ng propesiya, hinati niya sa dalawa sa pamamagitan ng patalim, and then itinapon po sa apoy. Nasunog ang salita ng Diyos. Well, ang tanong dito mga kapatid, talunan ba ang Diyos? Nawala na ang nawala na ang revelation of God na isinulat doon sa balumbon, sa scroll. Nawala na, talunan ba ang Diyos? Hindi po. Inutusan po ng Panginoon si Jeremiah na kumuha pa ng isang balumbon at doon isinulat ang lahat ng mga salita na nilalaman ng unang balumbon na sinunog ng hari at dinagdagan pa ng Panginoon. So, hindi talaga talunan ang salita ng Diyos. The God who has given us His Word has the power to preserve it kahit i-destroy ito ng mga tao. Now, another example is yung Ten Commandments. Handwriting yun ng Panginoon. Binigay ng Diyos kay Moses doon sa Mount Sinai, pero pagbaba po ni Moses mula sa bundok, nakita niya ang mga tao na sumamba sa gintong guya. Nagalit si Moses. Hinagis niya ang tapyas ng bato na naglalaman ng Ten Commandments at nabasag. Kumbaga nabasag into pieces ang Ten Commandments. Nawala na ba ang Ten Commandments? Na-memorize ba yun ni Moses? What happened to the Word of God? Talunan ang salita ng Diyos? Dahil lang sa galit ng tao ay nabura ang salita ng Diyos? Abay hindi po. Pinagawa po ng Panginoon si Moses ng isa pang tapyas ng bato, pinaakyat siyang muli doon sa bundok at isinulat ng Panginoon muli ang Ten Commandments sa tapyas ng bato. Ang number one na book sa buong mundo ay nananatiling ang Biblia. The number one book in the whole world is the Bible. And the number two book, nasa kasaysayan talaga yan, bagamat malayong-malayo ang agwat, pero ang number two most read book in the world is The Pilgrim's Progress by John Bunyan. Christianity pa rin. Christian message pa rin. So number one and number two spot ay salita pa rin ng Panginoon. The Bible remains to be the number one. Kahit ipinagbabawal ito sa maraming bansa. Ganun po kamatagumpay ang Biblia. Now, ang tanong dito mga kapatid, bakit ba inaatake ang Bible? What is the Bible? Why is the Bible being attacked? Have you not wondered kung bakit ang Biblia ay palaging inaatake? Hindi dahil ang Biblia ay napakababa ang moral standards at ini-encourage ang mga tao na magrebelde laban sa government at laban sa mga rulers. Hindi po yan ang dahilan kung bakit inaatake ang Biblia. In fact, the Bible contains high moral standard. Bakit ba inaatake ang Bible? It is because it makes great claims for itself. Nagkiklaim po ang Biblia bilang salita ng Diyos. And therefore, meron po itong autoridad ng Diyos. At lahat po ng sentence and linya ng Biblia ay naglalaman ng autoridad mula sa Diyos. At inaatake ang Biblia because it claims to be the only infallible rule to govern the lives of men. At itong salitang infallible ay nangangahulugang hindi lang ang Biblia ay walang kamalian, but that since it is God's word, it is not possible for it to contain error. And in fact, mga kapatid, ay generally tinanggap po na wala na pong ibang libro na naisulat ng tao na nananatili ang high standard of morality over such a long period of time.
Ang Biblia po ay isinulat for over a period of about 1,500 years. And it always encourages men to be loyal to those who are in authority. Kahit godless ang mga leaders, tinuturuan ng mga tao na sumunod sa pinag-uutos ng mga namumuno sa gobyerno, pamahalaan, maliban na lang kung salungat sa salita ng Diyos. Pero bakit inaatake ang Biblia? It's because the Bible makes great claims for itself. The Bible claims na ang batas nito at ang pangungusap nito dahil nagmumula sa Diyos ay mas mataas at mas mahalaga kaysa sa mga governments at mga institusyon katulad ng mga local churches. At ang Biblia din ay nagkiklaim na ang kasaysayan nito, ang geography at lahat ng subject na tinatalakay nito ay tama, walang mali at mahalaga kaysa sa mga teorya na nabuo ng mga tao. Kaya inaatake ang Bible. And the Bible claims to reveal the only reliable truth about man and God and to point mankind to the only way of salvation. For example, si William Mitchell Ramsay, mga kapatid. Si William Mitchell Ramsay, isang archaeologist yan siya, scientist, and nag-embark po siya ng pag-aaral. Sinundan po niya ang mga syudad or mga lugar na nakatala sa Book of Acts. So meron po siyang presupposition bago po siya nag-embark ng kaniyang pag-aaral. I'm talking about William Mitchell Ramsay. You can make a research about him. Meron siyang presupposition na ang Biblia ay mali at ang Book of Acts ay fiction. Walang katuturan ang nakatala dyan. But after almost a lifetime of study at sinundan po talaga niya ang mga lugar na nabanggit sa Book of Acts, napatunayan po niya that the Book of Acts is accurate at ang style ng pagkasulat ni Luke ay napaka-sophisticated and it can stand the test of intense scrutiny. At pinatunayan din ni William Mitchell Ramsay na ang lahat ng mga liham ni Apostle Paul ay kanya nga. Nagulat ang scientific community. Hindi sila makapaniwala na isang scientist katulad ni William Mitchell Ramsay na merong presupposition na ang Biblia ay mali ay nakapag-conclude na ang Biblia ay tama. Why is the Bible attacked? Ang Biblia ay hindi po nagki-claim na isang banal na aklat among many, kundi ang claim ng Biblia is that ito po ang natatanging banal na aklat over all other books. This is the only holy book. And literally, millions of true Christians for the past 2,000 years have taken this book as their rule and guide for life. Sila po ay sumunod sa salita ng Diyos and they willingly died for the Bible. And by the way, majority of our materials come from Brian Borgman and Brian H. Edwards sa kanyang aklat na Nothing But the Truth. Now, meron pong nagsasabi and hindi po natin nakuha ang source ng quotation na ito. Kung meron pong makapagsabi ay paki-inform lang po tayo. Ang sabi po dyan, philosophy and religion may reform, but only the Bible can transform. So magandang quotation, no? Philosophy and religion may reform, but only the Bible can transform. Ayon pa kay Brian Edwards. Sabi po ni Brian Edwards, for 1,000 years, the Roman Catholic institution feared the power of the Bible to guide men and women into the truth. And in order to protect its own beliefs from being tested by Scripture, the Romish Christianity forbade ordinary people to read the Bible. From the year 1401, it was illegal to own a copy of the Bible, and the penalty for disobedience was often death. Yun po ang sinabi ni Brian Edwards. And by the way, yung Roman Catholic institution sa akin na po yan because by conviction, I cannot refer to the Roman Catholic institution as Roman Catholic Church. Although ang original wording ni Brian Edwards ay Roman Catholic Church. And then yung Romish Christianity,
that is still Roman Catholic Church in the original text of Brian Edwards. So, for example, let's meet and let's encounter John Wycliffe. Noong 14th century po si John Wycliffe, translate po niya ang Biblia mula sa Latin patungong English. And then, isinugo po niya yung mga volunteer preachers upang mangaral. Bit-bit po ang handwritten copies of his translation of the Bible from Latin to English. Wala pang printing press at that time. So ang mga Biblia ay kinopya, kopyang kamay pa po upang i-proclaim ang salita ng Diyos sa buong England. Ganyan po ginamit ng Panginoon si John Wycliffe noong 14th century pa, meaning to say 1300s. So, yan po ang Wycliffe Bible. Ginamit po ng Panginoon. Ang problema kasi merong patakaran ang authorities ng England na ang Biblia ay kailangang Latin lang. It should be available only in Latin. And that ang church lang daw ang merong autoridad na mag-interpret ng salita ng Diyos. Yun po ang patakaran. Pero si John Wycliffe ay translate po niya ang Bible from Latin to English. Kaya galit na galit ang Roman Catholic institution kay John Wycliffe. And even noong, kumbaga grabe yung hatred, almost 100 years after po ng kamatayan ni John Wycliffe, the hatred of the Roman Church kay John Wycliffe ay ipinakita talaga, not 100 years but 40 years after his death. Inexhume po ang libingan ni John Wycliffe by the order of the Council of Constance noong 1415. At ang mga buto ni John Wycliffe ay kinuha at sinunog po. This was carried out in 1428 nung ang bishop ng Lincoln ay sinunog po ang mga buto ni John Wycliffe at itinapon po doon sa River Swift na dumaloy hanggang sa Lutterworth. Ganun po talaga ang hatred ng Roman Catholic institution kay John Wycliffe for translating the Bible from Latin to English. So, diyan po, itinapon po sa ilog ang mga buto ni John Wycliffe. And indeed, kaya nga si John Wycliffe ay tinagurian pong the morning star of the Reformation na nag-umpisa noong 16th century through Martin Luther. Ito po ang na-extract mula sa Sketches from Church History by S.M. Houghton, page 63 hanggang sa 64. Ang sabi po dito, and though his bones from the grave were torn, long after his life was ended, the sound of his words to times unborn, like a trumpet call, descended. Kaya si John Wycliffe ay tinagurian po na morning star of the Reformation. At nagreklamo po itong bishop ng Roman Catholic institution, si Sir Thomas More. He is not a bishop, pero si Sir Thomas More, ang sabi po dito, such a revival of true Christian faith followed Wycliffe's ministry that more than a century later, Sir Thomas More, a great enemy of the gospel, was grumbling about the fact that you could not meet two men in the road without discovering that one of them was a Wycliffe. Or isa sa kanila ay merong hawak na Wycliffe Bible or tagasunod po ng mga turo ni John Wycliffe. Next, si William Tyndale rather. Itong si William Tyndale ang matindi po, mga kapatid. 1524 hanggang sa 1526. Thousands of copies of William Tyndale's English translation of the New Testament were printed in Germany at inismuggle po doon sa England, where they were publicly burned in 1526 on the orders of London's Roman Catholic bishop. So, they really hate the Bible from being spread to ordinary people. Dahil takot po sila na ma-discover po ng mga tao ang katotohanan, na ma-discover ang lahat ng kamalian ng Roman Catholic institution. Kaya, anong nangyari kay William Tyndale in 1536?
as a result of a plot masterminded by the English, Tyndale was arrested in Belgium, tried for heresy, and strangled and burned at the stake near Brussels. A few of his translations were burned with him. So ganun po sila katindi dati. At ngayon, only 3 original copies of Tyndale's New Testament survive. At least, meron pang 3 original copies na naka-survive. Now, kung ating aralin po ang Biblia, in the course of thousands of years now, hundreds of years, more than 2,000 years, so much effort ay inilaan ng mga tao to criticize the Bible or to discredit the Bible in the guise of scholarship. Number one is textual criticism. Ma-encounter po natin ito as we go on with our study in bibliology. Gamit din ang literary criticism daw, source criticism, lahat na ng form criticism, para lang ma-discredit ang Bible. Redaction criticism, historical criticism, and canonical criticism. But the ultimate purpose is obvious, to discredit the Bible and to lessen the influence of the Bible. Pero kahit anuman ang gagawin ng mga enemies of the gospel, hindi po sila nagtatagumpay dahil hanggang ngayon, ang Biblia ay spread all over the world. It remains the number one most read book in the world and it continues to transform the lives of many. Now, ano kaya ang iniisip ng taong iyan sa picture? What could be running in the mind of that person? Ito yung common talaga natin na illustration, no? Tatanungin po natin si Brother Carlo para, what do you think could be running in the mind of that black American guy sa picture na yan, Brother Carlo? May ano na po, may doubt na po siya, parang may gusto po niya matutunan kung ano po talaga yung totoo. Okay, nagdududa siya. Yes, nagduda na po siya. Any other interpretation? Isa pang Carlo, Palinsuela, what do you think is running in the mind of that person? Sa akin po, Pas, parang nagkakaroon na siya ng interest. Nagkakaroon siya ng interest. Yes po. Kung si Deacon Lorenzo ang tatanungin, iniisip daw ng taong yan, ano kayang ulam mamaya, no? So, marami pong speculation na maaari nating i-interpret sa mukha na yan. Pero, paano ba tayo nakakatiyak kung ano ba talaga ang laman ng isipan ng taong iyan? Kailangang magsalita yung taong iyan. Kailangang ipahayag niya kung ano po ang nilalaman ng kanyang isipan. Now, in the same way, marami pong nag-i-speculate na ang Diyos ay ganito, ganyan. We might think that man would know how he should live and what he should do to please God. Nag-i-speculate siya. After all, ang mga ibon, instinct yung kanilang knowledge eh. They know how to migrate and animals know how to look after their young and nobody gives them set of instructions. Wala namang nagbigay instruction sa mga hayop kung paano alagaan ang kanilang mga anak, ang mga ibon, kung kailan sila mag-migrate, parang instinct na daw sa kanila. Kaya nga, they are speculating na kaya din po nilang makilala ang Diyos or malaman kung paano mamuhay dito sa mundo na kalugod-lugod sa Panginoon. Pero ang tao ay iba po, hindi po pareho sa hayop. Because something has happened to his knowledge of God and of right and wrong. Meron pong nangyari sa tao. Kaya hindi po talaga niya makilala ang Diyos sa pamamagitan ng speculation. Alam po natin ang nangyari sa Genesis chapter 3 verse 1 hanggang sa 13. Ang tao po ay nagkasala and when man fell into sin, everything was spoiled. At ang immediate result po ng pagkahulog ng tao sa kasalanan is that ang kaniyang relationship with God, ang kaniyang fellowship with God ay naputol. At nagtago na po sila mula sa Diyos. They hid from the Lord among the trees of the garden.
Ang tao, si Adan at saka si Eve, they wanted to avoid God. Ayaw nilang pakinggan ang sasabihin ng Diyos sa kanila. At ang ikalawang resulta ng fall was that tinanggal po ng Panginoon ang kanilang privileges in the Garden of Eden at pinalayas po sila mula sa Garden of Eden. Kaya nga, hindi na maunawaan ng tao at hindi na talaga makilala ng tao ang Diyos kung pabayaan sila sa kanilang sarili. Katulad ng isang ulap na napakakapal at kayang takpan ang liwanag ng araw, ang kasalanan din ang dahilan kung bakit hindi natin makilala ang Diyos, and He has lost His way in life also. Ang tawag po ng Biblia dyan ay spiritual blindness or spiritual na pagkabulag. Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 4 verse 4, "The God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel of the glory of Christ." Ang natural na kondisyon ng tao, hiwalay po kay Kristo, ay spiritual na pagkabulag. Ang tunay na Christian, mga kapatid, is that siya po ay nirescue, niligtas mula sa kadiliman. Ang sabi po ng Colossians chapter 1 verse 13, "He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son." Sinuportahan pa yan ni Pedro, 1 Peter chapter 2 verse 9. Ang sabi po dito, "Who called you out of darkness into His marvelous light." Kailangan talagang tanggalin po ng Diyos ang tabing, ang curtain ng kasalanan, ang spiritual blindness. Because man is spiritually blind and in darkness of ignorance and obedience, if he is to know anything about God, then it must be God who takes the first step. Ang Diyos po ang gagawa ng unang hakbang. Kailangang tanggalin po ng Diyos ang tabing ng kasalanan. Kailangang tanggalin po ng Diyos ang makapal na ulap upang makita natin ang liwanag ng araw. Kailangang ipahayag ng Diyos ang kaniyang sarili at ang kaniyang kalooban sa tao. And this leads us to the focus of our lecture tonight. Kailangan po na matanggap po natin ang kapahayagan ng Diyos. Ang tanong, what is revelation? Ang revelation po is God showing us who He is. Ang revelation po ay ang pagpapakilala po ng Diyos sa atin kung sino ba talaga siya. That's revelation. At ano po ang purpose ng revelation? Una, upang ma-restore ang tunay na fellowship with God. Upang ang tao, once again, ay magkaroon ng tunay na ugnayan sa Diyos. Pangalawa, pinakilala ng Diyos ang kaniyang sarili sa atin, gumawa siya ng unang hakbang upang ipakita sa atin ang katotohanan patungkol sa kaniyang sarili at upang matutunan natin siyang mahalin, sambahin at sumunod tayo sa kaniyang kalooban. Kaya ang revelation ay kailangang tama at mapagkakatiwalaan or else meaningless. Ang revelation, ang knowledge nating matutunan patungkol sa Diyos, kinakailangang reliable at katotohanan. Hindi po nakabatay sa speculation. Now, ang Christianity ay meron pong distinction between general revelation and special revelation. So, ang general revelation ay ibinigay ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng creation at ang special revelation ay ibinigay ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Unahin po natin ang general revelation. Ang general revelation ay tinawag na general revelation because ibinigay po ito sa lahat ng mga tao sa buong mundo. That is why it is called general revelation. Because it is generally given to all. At kahit hindi po lahat ng tao ay nakakakita sa general na pagpapakilala ng Diyos sa kaniyang sarili, pero wala pong kahit isa sa atin na merong excuse sa araw ng paghahatol. Sapagkat
ginagawang hayag po ng Diyos ang pagpapakilala niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang nilikha. And people are without any excuse on the judgment day. Now, speaking of general revelation, meron pong tatlong uri ng general revelation or general na pagpapakilala ng Diyos sa kanyang sarili sa mga tao. Ano-ano itong mga tatlong uri ng general revelation na ito? Una, revelation in nature. Ito na yung palagi po nating binabanggit. Revelation in nature. Psalm chapter 19 verse 1 hanggang sa verse 4. The heavens declare the glory of God, and the sky above proclaims his handiwork. Day to day pours out speech, and night to night reveals knowledge. There is no speech, nor are there words whose voice is not heard. Their voice goes out through all the earth, and their words to the end of the world. In them, he has set a tent for the sun. So, ang sinasabi po dyan sa Psalm chapter 19 verse 1 to 4, ang buong kalikasan po ay meron pong boses. Nagsasalita po, nangungusap patungkol sa Diyos. Dinidescribe ng sangkalikasan ang Diyos. According to the psalmist, ang buong mundo po ay nakakarinig ng tinig ng Diyos. Nakikita nila ang picture ng Diyos sa pamamagitan ng mga bagay na nilikha. So wala pong tao na magkakaroon ng excuse for not listening at wala pong tao na magkakaroon ng excuse for not looking and then worshiping the true God. And the general revelation is sufficient to render man inexcusable. Psalm chapter 8 verse 3 hanggang sa verse 4. Ang sabi po dito, when I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars, which you have set in place, what is man that you are mindful of him? The Son of Man that you care for him. So that's Psalm chapter 8 verse 3 and 4. Isaiah chapter 40 verse 12. Ang sabi po dito, who has measured the waters in the hollow of his hand, or with the breath of his hand marked off the heavens? Who has held the dust of the earth in a basket, or who weighed the mountains on the scales and the hills in a balance? And this is a rhetorical question, at ang sagot po ay wala. Tanging ang Diyos lamang ang nakakagawa nito. No generation, wala pong tribo, wala pong bansa na walang kapahayagan sa Diyos sa kaniyang sarili kung sino siya. Lahat po ng bansa ay nakatanggap ng general revelation. Acts chapter 14 verse 15 hanggang sa 17. Ang sabi po dito, men, why are you doing these things? We also are men of like nature with you, and we bring you good news that you should turn from these vain things to a living God, who made the heaven and the earth and the sea and all that is in them. In past generations, he allowed all the nations to walk in their own ways, yet he did not leave himself without witness. For he did good by giving you rains from heaven and fruitful seasons, satisfying your hearts with food and gladness. Kaya lahat po ng tao ay nakatanggap po ng kapahayagan ng Diyos sa kaniyang sarili. Romans chapter 1 verse 19 hanggang sa 21. For what can be known about God is plain to them, because God has shown it to them. For his invisible attributes, namely his eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world in the things that have been made. So they are without excuse. For although they knew God, they did not honor him as God or give thanks to him, but they became futile in their thinking and their foolish hearts were darkened. Pero mga kapatid, sa kabila ng malinaw na kapahayagan ng Diyos sa kaniyang sarili sa pamamagitan ng nature, ang espiritual na pagkabulag ng tao ay sadyang napakakapal na hindi talaga niya makilala ang Diyos sa pamamagitan ng general revelation. It is not the revelation that is at fault.
Hindi po ang revelation ang ang at fault. Ano ba sa Tagalog ang at fault ha? Ang may sala or may mali, kundi ang puso po ng tao at ang kanyang isipan na nagdilim ang problemado. Hindi po ang revelation ng ating Panginoon. So yun po ang unang uri ng general revelation, ang revelation sa pamamagitan ng nature, ng nilikha ng Diyos. Pangalawang uri ng general revelation is the revelation in man's heart. Ito na po yung konsensya ng tao or budhi ng tao. Meron po talagang conscience ang tao. Nilagay na po ng Panginoon sa tao yan. Merong native conviction ang tao na meron talagang Diyos, na ang Diyos ay Diyos ng hustisya. Kaya nilagay na po talaga ng Panginoon sa tao, sa puso ng tao, sa kaluluwa ng tao, ang native conviction na sumamba. Na sumamba. Nilagay na rin po ng Panginoon sa puso ng tao yung native belief na mayroong life after death. Wala pong tribo sa buong mundo na walang awareness or walang concept na may life after death. Lahat po ng tribe, kahit pinaka-backward civilization doon sa Africa and parts of Asia, meron talagang concept in life after death. Nilagay na po ng Panginoon yan dyan. Ito na yung pangalawang uri ng general revelation, revelation in the hearts of men, in the consciences of men. Instinct na yan. Instinct na yan. Kaya nga, talagang nararamdaman ng tao na kailangan niyang sumamba. Kaso, kung general revelation lang ang ating aasahan, sino ang sasambahin ng tao? Hindi ang tunay na Diyos. Ang lumalabas, ang kaniyang sinasamba, ang nilalang kaysa sa ang lumalang. Nakita ng tao ang araw at namangha siya sa kadakilaan ng araw, imbis na sambahin niya ang tagapaglikha ng araw, sinamba niya ang araw. So man feels that he must worship, but because he doesn't know God, hindi niya kilala ang tunay na Diyos sa pamamagitan ng general revelation na kanyang natanggap, so he ended up worshiping created beings. Created beings like trees, mountains, rocks, animals. Doon sa India, maraming mga tao na sumasamba sa palaka at sumasamba sa elepante. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid, mga kaibigan. Man feels that he must worship, but what happened to him? Okay. So, ang sabi po ng Ecclesiastes chapter 3 verse 11, ito na yung general revelation by means of the conscience or the hearts of men. Ang sabi ng Ecclesiastes 3:11, God has set eternity in the hearts of men. Instinct na talaga yan. Man is made to worship God, but sin has so spoiled his mind and soul that instead of worshiping the Creator, he worships the creature. He exchanges the glory of God for an image of creation. Yun ang ipinahayag sa Romans 1:23. In spite of the clear revelation of God, ang isipan at puso ng tao palibhas ay bulag, hindi talaga niya makilala ang tunay na Diyos. And once again, it is not the revelation that is at fault. Hindi po ang revelation ng Panginoon ang may mali, but the heart of man and the mind of man ang meron pong mali. Kung ating babasahin ang Romans chapter 2 verse 14 and 15, meron pong native or instinct concept ang tao between right and wrong. Alam na po ng tao, itinanim na po yan ng Diyos sa kanilang puso, sa kanilang konsensya. And this knowledge of right and wrong is also part of God's revelation. Pero dahil po sa kasalanan, hindi po talaga ito reliable. And yet once more, hindi po ang revelation ang at fault, but the heart of man and the mind of man. Pangatlong general revelation po ng ating Panginoon, itong revelation in providence and history. Una na po nating nabanggit ang creation, that's part of God's providence. Ang deliverance ng bayan ng Israel mula sa Ehipto tungo sa lupang pangako,
That's part of God's general revelation in providence and history. Binigyan po ng Panginoon ang lahat ng tao ng food and clothing. Lalong-lalo ng mga Israelites doon sa wilderness. They were given food and clothing, pero hindi pa rin nila pinakinggan ang Diyos. Well, general knowledge na ang patungkol sa ating Panginoong Hesukristo at ang kanyang kamatayan doon sa cross ng Kalbaryo. That's history. That is an entry in history. To the point na ang history is actually His story. But fallen man cannot reliably see God through history, and he will reject what he sees. I-reject pa rin niya. So again, it is not revelation that is at fault, but the heart of man and the mind of man. Kaya, dahil kulang po ang general revelation, ang Panginoon ay nag-elevate. In-elevate niya ang pagpapakilala niya sa kaniyang sarili by means of special revelation. Paano ipinakilala ng Panginoon ang kaniyang sarili in a special way? Through appearances, visions, dreams, and miracles. Nagpakita ang Panginoon, especially sa select people in the Old Testament sa pamamagitan ng theophany. Yung theophany, yun yung pre-incarnate appearance or appearances of the Lord Jesus Christ. Yung nakipagbuno kay Jacob na angel of the Lord, si Jesus Christ yun eh. Yung burning bush, yung nagpakita kay Moses doon sa burning bush, si Jesus po yun, pre-incarnate Christ. Yung angel of the Lord na nagpakita kay Balaam, yung nagsalita yung donkey, si Jesus Christ yun. Yung angel of God na nagpakita kay Abraham, theophany yun, pre-incarnate Christ. Nagpakilala din ng Panginoon sa mga tao in a special way sa pamamagitan ng dreams and revelation and visions. Kahit yung mga godless kings katulad ni Pharaoh, Nebuchadnezzar, at saka si Belshazzar, nakatanggap po sila ng revelation mula sa Diyos in a special way. Either sa pamamagitan ng dreams or direct voice from heaven. In the case of Belshazzar, may kamay na nakita na sumulat sa dingding, and some other appearances. And then, nagpakilala din ang Panginoon sa bayan ng Israel sa pamamagitan ng mga miracles. But such was the darkness of man's mind that many ignored or misunderstood the love of God in the revelation. Yun talaga po ang problema po, mga kapatid. Kaya, sa lahat ng kapahayagan ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta, ang pinaka-revelation po talaga niya ay ang ating Panginoong Hesukristo, ang kaniyang salita. Ang sabi po ng John chapter 1 verse 1, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." Ang sabi po ng John chapter 14 verse 9, "Anyone who has seen me has seen the Father." Ang sabi po ng Hebrews chapter 1 verse 3, "In these last days, God has spoken to us by His Son. The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being." Now, ano pa ba ang mas malinaw kaysa sa kapahayagan ng ating Panginoong Hesukristo? There is no greater visible revelation of God than Jesus Christ. Pero ang tanong dito, mga kapatid, hindi na po natin nakikita si Jesus Christ ngayon, umakyat na siya sa langit. Since Christ is no longer visible to man, how can we be sure of this greatest revelation? Dito na po pumapasok itong inscripturation of the scriptures. Diba? Yung mga prophets, nag-proclaim po sila ng word revelation. Diba? Thus says the Lord. Pinahayag nila ang salita ng Diyos. And si Jesus Christ nangaral din. And they performed miracles. Ang ating Panginoon, higit sa lahat, ay nag-perform ng miracles. Kaso wala na pong mga saksi. Hindi na sila natin pwedeng ma-text.
or ma-email or matanong kung ano ba talaga ang nangyari. In other words, wala na ang word and deed revelation. Ang ginawa ng Diyos, mabiyaya po talaga niyang ipinagkaloob na ang kaniyang salita ay ma-inscripturate. Ito po yung tinatawag nating inscripturated revelation. The expression word inscripturated is the counterpart of word incarnate. Kasi ang word incarnate ay hindi na natin nakikita ngayon physically. As Jesus Christ is the word expressed in the life of a man, so is the Bible or scripture, the word of God expressed in the pages of a book. Inscripturated revelation. The scriptures are the Father's means of the Spirit revealing Jesus to you so you can know God. And therefore, though you should distinguish between them, you should treat the scriptures as you would treat Jesus Christ. Word and deed revelation ay wala na po ngayon. Ang naiwan na lang po talaga sa atin ay ang inscripturated revelation. Lahat po ng maaari nating malaman patungkol sa Diyos na may kinalaman sa ating kaligtasan at kung papaano tayo mamuhay dito sa mundo ay nasa Biblia na po. Aralin po natin ang Biblia. Pero dahil kailangan din ninyong malaman kung papaano nabuo ang 66 books of the Bible, papaano ito napunta sa atin, sa mga susunod po natin na lecture ay tatalakayin po natin ang kasaysayan, especially yung canonization of the scriptures. How the 66 books of the Bible came to us, and then sasagutin din po natin ang controversy ng apocryphal texts or deuterocanonical text ng Roman Catholic Institution, at patutunayan po talaga natin na ang 66 books of the Bible as we are holding them right now, ito po ang naiwan na God-breathed revelation ng Diyos para sa kanyang iglesia. So sa ngayon, last Wednesday, nilatag po natin where does bibliology fit in the mother discipline which is called systematic theology. Ang bibliology talaga yung number one. And then ngayon ay nilatag po natin ang general revelation and special revelation. Next week, Lord be willing, ang next week kasi nangako po tayo na magkakaroon po tayo ng pag-aaral about the Christian Sabbath. At patunayan po natin na ang seventh day Sabbath ay inilipat na sa first day Sabbath. Ang first day, Lord's Day, ito po yung Christian Sabbath. Yun po ang ating aralin next week. And everyone is welcome to join. Yun po ang ating pangako. And after this, ay pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral on bibliology dito sa Covenant Reformed Seminary of Asia. So maraming salamat po sa pagdalo po ninyo. Mabilisan po ang ating pagtuturo ngayong gabi dahil napakadami po ng slides natin, 47 all in all, at kinuha po natin ito sa isang oras. So magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Mari na po tayong magbigay ng ating mga katanungan parehong dito sa Facebook at saka sa Zoom session bago tayo mag-close sa ating panalangin. Okay, welcome po Deacon Rolly and Brother Brian. Magandang gabi po, Pastor. Ask ko lang po, pwede po bang maligtas ang isang tao sa pamamagitan ng general revelation? The answer is no. Ang purpose po ng general revelation is malaman lang ng tao na merong Diyos and to render man inexcusable. Okay? To render him inexcusable. But general revelation does not give man the specific knowledge kung sino ang Diyos, that He is a triune being. He is one God in three persons or three persons in one God. Hindi po natin maunawaan ang Trinity sa pamamagitan ng general revelation. So kailangan talagang mangusap ang Panginoon sa tao in a special way. Hindi natin malaman sa pamamagitan ng general revelation ang substitutionary death of the Son of God doon sa cross ng Kalbaryo. Hindi natin malaman
sa pamamagitan ng general revelation that without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. So while general revelation is enough, sufficient to render man inexcusable sa paghahatol ng Diyos, but general revelation is never enough upang magbigay ng saving knowledge sa tao. So, sana ay nasagot po ang tanong, Brother Brian from, is it Valencia, Bukidnon or Balay-Balay? Brian? Sa Libuna, Bukidnon po, Pastor. Libuna, Bukidnon, that's another city or municipality? Municipality po, Pastor. Municipality. Okay. Salamat, Pastor. Meron pa po tayong tanong. So yun pong, Pastor, yung sinasabi sa Romans na faith comes from hearing and hearing the word. So ang tao talaga kailangan makarinig siya ng salita ng Diyos, magkaroon ng pananampalataya, nang sa ganun siya ay makatagpo ng kaligtasan. Yes, yes. At meron pong tanong dito si Elisha Jamel Balahadia. Ano pong masasabi ninyo sa mga KJV only? King James Version. King James Version only. Well, ito po mga kaibigan, no? Although itatalakay po natin ito later in our study, pero advanced kasi ito. Sige na lang, sasagutin natin ito. King James Version of the Bible is one of the good translations of the Bible. Isa siya sa mga good translations, pero hindi lang po siya nag-iisang good translation. In fact, wag po nating ituring there is no such thing as infallible translation. Lilinawin po natin ha, wala pong infallible translation. Ang King James Version of the Bible, translate yan noong 1611. Marami pong entries ang King James Version of the Bible na tama siya pakinggan noong panahong iyon, pero nagbabago na kasi yung meaning. For example, Jesus Christ is the end of the law. Ang ginamit na salita ay end of the law. So, kung gagamitin po natin ang King James Version of the Bible, sasabihin natin na wala na palang law ngayon, wala nang 10 commandments kasi Jesus Christ is the end of the law. So, winakasan na ni Kristo ang law. Whereas, kung aralin po natin ang meaning ng end as the King James uses it, kasi nga 1611, ang ibig pong sabihin ng end is purpose. Jesus Christ is the purpose of the law. Diba? Or Jesus Christ is the fulfillment of the law. Yun ang ibig sabihin ng Jesus is the end of the law. Pero marami pong mga advocates ng King James Version, dahil po King James lang ang kanilang hawak at inunawa nila ang King James according to their 21st century understanding of the word end, ayun, naging antinomian tuloy, nagtuturo na wala nang law ngayon, hindi na applicable sa during the time of Christ dahil winakasan na niya ang law. So mag-ingat po tayo. Because of its Victorian English or talagang archaic English, ang King James Version of the Bible, may mga words talaga na nabago na ang meaning sa 21st century. Kaya meron ding for example, and the Spirit, ang pag-translate po ng King James sa and the Spirit itself, ang tawag niya sa Spirit, alam naman po natin na ang banal na Espiritu ay persona. So dapat ang pagka-translate is, and the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. So again, there is no such thing as perfect translation. Ang perfect, ang infallibility of the scriptures, ay nag-a-apply po yan sa original Hebrew and original Greek. Hindi po sa translation. Kaya kung meron pong dispute sa existing translations, bumabalik po talaga tayo sa original language. Kaya dito sa seminary, sa CRSA at iba pang mga seminaries, meron po talagang language study. So, King James Version of the Bible is good, but it feels like you are eating a fossilized pandesal. Napakatigas at mahirap pong nguyain. So, isa sa mga good translations of the Bible ay ang NASB, New American Standard Bible, and the English Standard Version of the Bible. So yun po ang ating ma-recommend. King James is good. Do not get me wrong. King James is good.
But I believe New King James Version of the Bible is better kasi tinanggal po nila yung mga saith, mga doth, mga archaic na mga expressions. So I hope na natanggap po it. Syempre, take it or leave it naman po talaga dito eh. Kasi pagdating talaga sa mga fundamental and Bible Baptists, talagang tinuturing talaga nila ang King James Version of the Bible as infallible. But I really contest. Hindi talaga siya infallible translation. May mga discrepancies, pero kaunti lang naman. There's no such thing as perfect translation of the Bible. Infallibility of the scriptures applies to the original manuscript, Hebrew and Greek. Kasi ang tanong po lagi ng mga KJV only is kung hindi KJV ang perfect Bible, magpakita ka ng perfect Bible, wala naman po makikita. Tapos imamak nila. Ano po masasabi ninyo dito, Pastor? Thank you po, Pastor. Yun na nga eh. Kaya nga, the good news is that ang good news po mga kapatid, may assurance kasi po tayo mula sa salita ng Diyos. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. So tanggapin talaga natin yan by faith. Magwakas man ang langit at the word of God is settled in heaven, fixed in heaven. So tanggapin po natin na kahit merong mga minor discrepancies ang mga existing translations, pero ang overall at pangkalahatang mensahe ng Bible ay hindi po na-corrupted. Hindi talaga na-corrupted. Nananatili po na intact ang doctrine of the Trinity. Nananatili pong intact ang doctrine of creation and providence. Nananatili pong intact ang doctrine of the person and work of Jesus Christ, that He is 100% God and 100% man. Nananatili pong intact ang doctrine of salvation by grace alone, through faith in Christ alone, apart from good works. Ano man ang translation, ano man ang discrepancies, nananatiling intact yan. Nananatiling intact po ang turo ng Biblia na ang tunay na ligtas ay merong pagbabago, merong kabanalan, sumusunod sa batas ng Diyos. At nananatiling intact po ang katuruan ng Biblia na siya ay babalik muli upang hatulan ang mga buhay at patay at ang mga mananampalataya ay makakasama niya sa bagong langit at bagong lupa at merong literal na impyerno, literal na apoy bilang kaparusahan ng mga wala kay Kristo. So despite the minor discrepancies po mga kapatid, the good news is ang overall message po ng Biblia ay hindi po nababago, nanatiling intact because heaven and earth will pass away but my words will never pass away. Ano yan? Bibliolatry yan. Bibliolatry. Ina-idolize mo na yung existing, ina-idolize na nila ang existing translation of the Bible. And who declared King James Version of the Bible as infallible? Sinong canonizing body ang nag-declare niyan? Sino ang nag-pronounce? Si King James ng England? Sino? Pakinggan po natin, sinong body ang nag-pronounce na ang King James ay infallible? Meron bang boses mula sa langit na nagsasabing ang King James Version lang ang infallible? Wala po. Pero do not get me wrong ha. Para sa mga kaibigan natin na advocate ng King James only version of the Bible. Do not get me wrong. It's one of the good translations of the Bible. Pero ang pakiramdam mo nga kapag ikaw ay magbabasa ng King James ay para kang kumakain ng fossilized pandesal. Magandang gabi, Brother Jeffrey Avenido from Iligan City. Okay, meron pa po kayong maidadagdag at meron pa po tayong question. Nagmo-monitor ako ngayon sa FB at saka dito sa Zoom.
Okay, I think okay na po tayo. On Tuesday, Lord be willing, we will fulfill our promise na tatalakayin po natin for 2 special meetings ang Christian Sabbath. Na ang 7th day Sabbath ng Old Covenant ay nailipat talaga sa first day of the week, and ito po ay resulta ng prophecy ng Lumang Tipan. Na there is really a prophecy that the 7th day Sabbath will be transferred to the first day Sabbath, which is known as the Lord's Day or the Christian Sabbath. So that's 2 meetings, Lord be willing, ngayong Tuesday at ngayong Wednesday po, and it is open to all. Maghintay lang po tayo sa, please PM us for the link para maka-join po kayo dito sa Zoom. Meron po tayong question pa? Okay, kung wala na po, let's call it a night. Salamat po sa mga nag-join sa atin sa Facebook at salamat po sa mga nag-join po sa atin dito sa Zoom. Could we ask Brother Val to give us the closing prayer? Sige po, tayo manalangin. O dakilang Diyos, maraming salamat po sa katatapos na aming pag-aaral patungkol sa bibliology. Bagamat ito'y may pagpapatuloy pa namin, Panginoon, at sa iba pang mga topics. And we are so thankful, Lord, na patuloy, Panginoon po, ang iyong pagtuturo sa bawat isa sa amin at patuloy din ang iyong pagkaloob ng ng biyaya, Panginoon, kay Pastor Jeremiah sa kanya pong pag-aaral patungkol po sa mga araling ito. Salamat din sa mga kapatid na aming nakasama sa gabing ito, Panginoon o Diyos, sa aming pag-aaral. Naway kami ay magpatuloy, o Diyos, sa katapatan, Panginoon, ng inyo pong amin pong pag-aaral upang kami nang sa ganun, Panginoon o Diyos, hindi lamang mapuno ng knowledge ang aming isip, bagkus, Panginoon o Diyos, ito ay bumaba sa aming mga puso ng aming magawa, Panginoon, ang mga bagay na nais mong magampanan namin bilang hindi lamang mga estudyante, kundi mga tinawag mo, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. At muli, Panginoon, we expect more sa mga meetings namin, Panginoon, ng iyong mga kapahayagan. Ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen at amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi, Jason Diaz Amen. Vicente Salamat, from Negros Pastor. Occidental. Okay, God bless, Deacon Rolly. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank Thank you you. po, Pastor.